Nanay, may naging masaya ka ba ngayon? Ay wala namang masaya. Ngayon lang binili ng nanay ko itong dahon na sinasabi ng mga tao. Ito ay napakabuti para sa mga buntis na ina. Uminom ka ng dahong ito, astig. Ngunit ang dahon na ito ay cool sa parehong ina at anak. Walang pantal sa init, baby. Uminom ka, anak ko. Salamat, nanay. Uminom, anak. Oo, libre ko nabasa mo lahat ng gamit ko. Lola, pasensya na naging pabaya ako. Hayaan mong linisin ko ito para sa iyo. Hindi na kailangan. Uy, sabihin ko sa'yo, nagtatrabaho ka bilang isang katulong sa aking bahay. Kailangan mong mag-ingat. Paano kung gumawa ka ng ganito? Oh my God, basa lahat ng damit ko. Itay, pasensya na. Nanay, huwag kang magalit. Maestra, wala kang ibig sabihin. Anong pagkakamali sasabihin ko sa'yo? Tumulong ka diyan. Ngunit hindi ang aking ina, naririnig mo. Pumunta ka ngayon sa kusina, linisin ang shell nito. Ang pagtingin sa mga bagay ay hindi komportable. Anak, may mali ba sa iyo? Oh, Diyos ko, isang bagay. Okay bro, pasensya na. Ngayon inumin ang dahong ito. Ang hindi pag-iingat nito ng mahabang panahon ay hindi mabuti. Pakiinom? Oh Diyos ko ito, pakipulot mo ako. Sobrang sakit ng likod ko. Halika, dahan-dahang umupo. Uminom ka, anak. Hindi na kailangan. Inumin mo. Paano ito magiging mas mahusay? Oh, Diyos ko, isang bagay. Isang bagay. Maestra. Okay ka lang ba, Maestra? Marahil ay dahil nagsumikap siya, kaya medyo blanco. Oo, napahinga ka na lang. Tulungan kitang maglinis. Sige, linisin ko ito. Halika aking anak, buntis ako at malapit ng manganak. Sino ang naglilinis? Well, hayaan mo akong ibalik ito at umupo dito. Nagpahinga ng kaunti. Okay lang. Pumasok ka at humiga para magpahinga. Oo, yun lang. Maupo ka dito. At magpahinga saglit. Ay. Ang munting brat na ito. May balak ka namang pagtawanan ako, di ba? May balak ka bang gawing big deal sa akin? Tiyo, bakit mo ginawa iyon kay Tuy? An malinaw si Tuy An, ang iyong manugang, at buntis ka rin sa mga inapo ng tito ko. Kung gagawin mo iyon, makakasama nito ang iyong ina at si Tuy An. Anak ni Tuy An, hindi ko siya manugang, ngunit tiyak ang sanggol sa kanyang tiyan. Ikaw ba ang apo ko? Bakit mo sinasabi yan? Mula sa araw na bumalik ako, nagtrabaho ako bilang isang kasambahay. Nakikita kong laging inaalagaan ni Tuy An ang pamilya. Alagaan katulad ng sarili mong ina. Inay hoy, so, alam mo malamang, Tuy An, pinakasalan niya ang lalaki kong si Min. Ito ko ay dahil sa pag-ibig. Ito ay wala. Pera lang ng anak ko ang gusto niya. Maaari ka nitong lokohin. Niloko ang anak ko, ngunit hindi kailanman. Hindi mo maloloko ang sisiw na ito. Hindi pwede tiyak na hindi mo naintindihan si Tuy An. Malinaw ding naunawaan ni Miss Ann Min ang personalidad ni Miss Tuy An. Bago magpakasal, parang hindi naman. Hindi iyon magagawa ni Miss Tuy An. Ang tanga mo lang, kaya naman niloko ka ni Tuy An at ako hindi kailanman magkakaroon ng tagsibol. Naririnig mo ba ako ng malinaw? Hindi pwede tiyak na hindi mo naintindihan si Tuy An. Walang hindi pagkakaunawaan dito. Yung tipong kagaya niya ang mga manugang na babae. Nararapat na mamatay ang batang iyon, hindi ko kaya. Hayaan mong lokohin ka nito. Pero ano sinasabi ko sa iyo? Dapat alam mo ang iyong katawan at kapalaran, isa kang maid. Huwag kang maglakas loob na magsalita. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba pinalayas kita sa bahay at wala kang lugar para lumiko? Naririnig mo ba ako ng malinaw? Pero hindi ko kayang panoorin na gawin mo iyon kay Tuy An. Sinadya ko ulit yon. Sasabihin ko kay Min. Ito, kaya akala mo anak ko, magtitiwala sa mga salita ng isang maid na katulad mo. Ako ang biological na ina nito. Siyempre, kailangan niya akong pakinggan. Ikaw na bahala kung hindi paparusahan din kita. Ang isa ay nakatira ka sa bahay na ito. Dalawa ang pinakabata. Muli, hindi ito matatalo. Mrs. Tra, saan ka pupunta? Pumunta ka? Ngunit saan pupunta? Bakit mo dinadala itong magagalang na kasangkapan? May mangyaring magpahinga upang maglaro labas tayo.
Nagmumura itong malungkot na mukha. Dapat masayahin. Tuluyan na siyang umalis sa kanyang trabaho. Magpahinga ng lubusan. Bakit magpahinga? Oh Min, kailangan mong protektahan si Tuy An at ang kanyang ina. Dapat mong ilayo si Tuy An at ang kanyang ina sa iyong ina. Bakit ka lumayo sa nanay ko? Ngayon ako na lang ang anak ng nanay ko. Kung lalayuan mo ang nanay mo, sino ang titirahin ng nanay mo? Pero hindi ko maintindihan. Ang iyong ina sinadya ng iyong ina. Nasaktan si Tuy An at ang kanyang ina. Ano, kalokohan lang ang sinabi mo. Umaasa pa rin ang nanay ko na magka-baby. Paano nangyari iyon? Hindi ko maintindihan. Balak kong protektahan si Tuy An at ang kanyang ina para makinig sa mga sinasabi mo. I told you, stop talking nonsense. Hindi ko gusto. Okay naman. Anyway, ang usaping ito ay may 3 panig at 1 salita. Sumama ka sa akin. Ang pangalan na ito, bakit nandito ka pa ngayon? Fuck off. Nanay, bakit pinaalis ni nanay si Mastra? Paano ito dapat? Kaya naman, pinaalis siya ng nanay ko. Ito hindi nag-aalala sa kanyang tungkulin bilang isang kasambahay. Bukod dito, nagnakaw din siya ng mga mahahalagang bagay sa bahay ng may-ari. Tapos syempre, kailangan itaboy ni nanay. Ano ang ibig sabihin ng nanay? Lola, huwag mo akong siraan. Nanay, mayroon ka bang anumang patunay? Hindi, ngayon maglakas loob ka bang buksan ang iyong bag, hayaang suriin ng lahat. Mr. Min, inakusahan ako ng landlady na nagnakaw. Hindi ko ginagawa yon. Manatiling kalmado. Dapat may ebidensya ang lahat para maging malinaw. Sabi ni nanay nagnakaw si Tra. May proof ka ba? Kung wala kang patunay, tatanggalin mo ang iyong trabaho sa salita. Well, hindi tama yon. Kaya ngayon sinasabi ko sa kanya na umalis, buksan ang bag at malalaman mo kaagad tama o mali si nanay. Ang puno ay hindi natatakot na mamatay. Bakit hindi ako maglakas loob na buksan ito? Ibigay mo dito, let me check. Mr. Min, hindi ako... Kaya tinatanong kita, ano ito? Kaya mali ang sinabi ni mama? O tama na ninakaw niya yung tali na binigay ko sa iyo nung birthday mo? Ito bituin, bakit nasa bulsa ko, Mr. Min? Malinaw ang lahat. Hindi ako makapaniwala na ganun siyang tao. Hindi ba wala ako? Don't you dare slander me. Nanay, anong meron? May ako si Tra, ninakaw niya ang kwintas ng nanay na ito ang batang ito. Kaya naman pinalayas siya ni mama. Ngunit hey aking anak, nagluto lang si mama ng pagkain, pag-aalaga sa iyong anak. Mama, ipagluluto ka namin at ang isang ito isa. Tumawag ako ng pulis. Pangalawa, lumabas ka sa bahay ko. Bilisan mo, pumunta ka sa... Ngayon, lumabas ka sa bahay ko. Kung gayon, walang makakapigil sa akin sa paggawa ng mga dakilang bagay. Then in the end, she met her retribution. Ang kanyang krimen ay sanhi. Dapat niyang pagbayaran ang kanyang karma. Oh my God, takot na takot ako. Naghihintay ako dito, hindi alam kung ano ang kapalit. Sino ang pupuntahan mo? Iyong maliit na brat. Ngayon lumabas ka. Mr. Min, Ano yon? Mr. Min o nanay. Anong meron kay Min? Ano ang nangyayari sa iyo, aking anak? Hindi ko alam kung kinain niya ang niluto ni nanay at hinimatay siya dito. Hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Ikaw isa kang mamamatay tao na wala ng malay ang taong nakahiga dito. Dapat ikaw, hindi ang anak ko. Bakit mo nasasabi yan? Ano ang ibig sabihin nito? Guest ka rin ng pamilya ko. 5 beses, 7 beses kong sinubukang patayin ka. Kaya bakit hindi ka mamatay? Pero bakit ang taong nakahiga dito anak ko? Pero kailangan maghirap ng anak ko dito. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Hindi ko maintindihan. Ikaw? Tama na. Oh, Min, hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Oh my goodness. Mama, itigil mo na. Hindi na kailangang magpaliwanag pa ni Mama. Nung una, akala ko misunderstanding. Ngunit personal kong narinig ang mga salitang ito mula sa aking ina. Bakit napakalupit ni nanay? Oy, Min, hindi ko naintindihan. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi naman ganun. Hindi na kailangang magpaliwanag pa ni Mama si Tuyan ang kanyang asawa at mga anak. Dala ang mga patak ng aking dugo sa aking katawan. Pamangkin ng nanay. Bakit may puso si nanay na gawin iyon? Ang munting brat na ito, sisirain mo ba ako? May balak ka bang sirain ako at gawing big deal? Huh? Tiyo, bakit mo ginawa iyon kay Tuy An? Tuyan, hindi ko siya manugang. Ngunit tiyak na walang mailalagay ang sanggol sa tiyan nito ay apo ko. Oh, Ming, nais ko lamang ang pinakamahusay para sa iyo, baby. Ang pinakamahusay para sa iyong anak
May mga anak ako. May asawa at mga anak. At nandyan si Mama. Bakit may puso kang pumatay sa kanya? Nanay, Nanay mahal, na mahal ka ni nanay. Ayokong ilaan mo lahat ng pagmamahal mo sa asawa mo. Simula nang ikasal ako, hindi ko pinapansin ang aking ina. mahal ka ni nanay, pero pinatay ng nanay ko ang mga taong mahal ko. Kaya mahal mo ba ako, nanay? Alam ni mama na kasalanan niya. Mas gugustuhin kong sisihin ang nanay ko kahit minsan lang. Hey Tuyan, mas gugustuhin kong sisihin ang aking ina. Alam ni mama na kasalanan niya. Ako ang iyong ina. Kung hindi mo aalagaan ang iyong ina, sino ang iyong aalagaan? Hindi ko na alam ang sasabihin ko kay Mama. Binitawan ni Mama ang kamay ko. Simula ngayon, ako at ang aking ina ay tatapusin ang aming relasyon. Hindi ba iiwan ko ang bahay na ito sa aking ina? Ako at si Tuy, nalalabas ako para manirahan. Mama, tumigil ka na at ate kung gusto mong sumama sa akin at sa asawa ko. Halika dito sa bago mong tahanan. May isang kapatid na babae na nag-aalaga kay Tuy. Ann, pakiramdam ko ay ligtas din ako. Pero hindi pwede yun, Min. Isa lang ang anak ko. Gusto mo bang iwan akong mag-isip ngayon? Sabi ko kay Mama, tigilan na nasabi ko na ako at ang aking ina ay tatapusin ang aming relasyon sana mamaya. Nay, huwag mo nang uulitin ang mga ganyang bagay. Ming Ming,